Eto na mga kababayan, nako, naniniwala na talaga ako mga kapatid na wala talagang sikreto na hindi nabubulgar. Mga kapatid, balitang-balita ngayon merong ngayong mga usap-usapan, bulong-bulungan sa Facebook na kung saan mga kababayan, ito nga daw nangyari ngayon mga kapatid kay Senator Laila de Lima na kung saan mga kapatid ay pinapawalang bisa po ng Court of Appeals itong naging desisyon ng RTC ng Muntinlupa na i-dismiss itong kaso ni Senator Laila de Lima noon ay kuwan daw to mga kababayan, inside job kumbaga. At isa mga kapatid sa nasa likod ng desisyon ng Court of Appeals na ipawalang bisa yung kaso ni Sara Duterte ni former Senator Laila de Lima ay si Vice President Sara Duterte. Nako mga kababayan, totoo kaya itong chismis na ito? Dahil nga mga kapatid, ito daw palang si former President Duterte mga kababayan, bago daw po pala ito bumaba mga kapatid sa kanyang pwesto bilang presidente, ay nagtalaga daw ito mga kapatid ng napakaraming justices. Nag-appoint siya kumbaga ng napakaraming justices mga kababayan dyan sa Court of Appeals. In fact mga kapatid, mahigit po yata 50% ng justices daw dyan sa Court of Appeals mga kababayan ay appointees ni Tatay Digong. At eto pa mga kababayan, ang author ng acquittal mga kapatid dito sa dating kaso ni Senator Laila de Lima ay isang appointees ni Tatay Digong. So sa madaling sabi mga kababayan, kung totoo ang chismis mga kapatid, ay para bagang pinapagapang ni Sara Duterte mga kababayan itong kaso ni Senator Laila de Lima na na-dismiss na at pinapabuhay muli mga kapatid para pigilan ang participation ni Congresswoman Laila de Lima mga kababayan sa kanyang impeachment trial. Para bang natatakot si Sara Duterte mga kapatid kung lalaliman natin yung ating pag-iisip, parang lumalabas dito mga kababayan na kung sakali mang totoo ang chismis ay natatakot itong si Sara Duterte mga kapatid dito kay Senator Laila de Lima. Mga kapatid, hindi tayo nagbibintang nagtatanong lang po tayo. Madam Vice President, totoo ba ang chismis? Pero bago ang lahat mga kababayan, Wantok PH nga pala, nagbabalik po para sa panibagong update. At inaanyayahan ko ang ating mga bagong viewers dyan na mag-subscribe at pakilike na rin yung ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto mga kababayan, for context mga kapatid, basahin muna natin to. Sabi dito, Court of Appeals overturns De Lima's acquittal in drug case by Muntinlupa RTC. Sabi dito mga kababayan, the Court of Appeals has overturned the acquittal of mamamayang liberal ML Party List Congresswoman-elect Laila de Lima and Rodney Dayan in one of their drug-related case, ordering the Regional Trial Court RTC of Muntinlupa to revisit the case and render a new decision. Nako mga kababayan, in 12-page mga kapatid, eto na in 12-page ruling penned by Associate Justice Eleuterio Batan of the Court of Appeals 8th Division, the court declared that the Muntinlupa RTC Presiding Judge Abraham Joseph Alcantara's decision dated May 12, 2023 and its order dated July 6, 2023 were rendered with grave abuse of discretion. Mga kapatid, tandaan nyo tong pangalan na to Associate Justice Eleuterio Batan. Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam mga kapatid kung sino itong si Eleuterio Batan mga kapatid, siya po mga kababayan ang author ng pag-acquit mga kapatid sa decision ng RTC ng Muntinlupa patungkol dito sa naging kaso nga noon ni Senator Laila de Lima na na-acquit na. Ngayon mga kapatid, balikan natin. Sino ba si Eleuterio Batan? Eto mga kababayan, sabi dito mga kapatid, former Philippine President Rodrigo Duterte
had significant influence over the Court of Appeals during his tenure, primarily through his appointment of numerous justices. As president, Duterte had the authority to appoint justices to Court of Appeal from shortlist provided by the Judicial and Bar Council. This appointment allowed him to shape the judiciary in line with his administration priorities. Ang tanong, ito may tanong mga kababayan, are Duterte's appointees still in the Court of Appeals today? Sino-sino kaya yan mga kapatid? Ito, sabi dito mga kapatid, yes. Several justices appointed by former President Rodrigo Duterte continues to serve on the Philippines Court of Appeals as May 2025. During his presidency, from 2016 to 2022, Duterte appointed approximately 35 associate justices to the Court of Appeals. Mga kababayan, ganon kadami ang tuta ni Digong dyan sa Court of Appeals, accounting for over half of the court's composition. Mga kapatid, kita nyo na kung gaano kadami ang mga alipores ni Digong dyan. Ito pa, this appointment have had a lasting impact on the judiciary, given the justices serve until mandatory retirement age of 70. Ito, notable Duterte's appointees still serving include, eto mga kabatid, Eliotero Larisma Batan. Mga kababayan, ito po mga kabatid ang author ng pagbawi mga kababayan dito sa naging desisyon ng RTC mga kapatid ng Muntinlupa patungkol nga dito sa kaso ni former Senator Leila de Lima na ngayon po ay isang congresswoman na. Sabi dito mga kapatid, wag natin basahin mga pangalan na yan. These justices are actively involved in the court proceedings and decisions. Ito pa, mga kababayan, ito ang sinasabi ko sa inyo. For instance, Associate Justice Eliotero Batan recently authored a decision overturning the acquittal of former Senator Leila de Lima in a drug-related case, demonstrating the ongoing influence of Duterte's appointees within the judiciary. Ayan mga kapatid, paano to? Parang totoo yata ang chismis mga kababayan. Parang totoo yata ang chismis mga kapatid. Na di umano, pinapagapang ni Sara Duterte mga kapatid itong dating kaso ni Senator Leila de Lima na na-dismiss na para buhaying muli mga kababayan. Dahil parang gusto yata ni Sara Duterte mga kapatid na mawala itong si Senator Leila de Lima sa kanyang impeachment trial. Bakit kamo mga kapatid? Paano ba naman mga kababayan? Marami pong ebidensya itong si Senator Leila de Lima. At isa siya mga kapatid sa nag-facilitate doon sa mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin mga kababayan, medyo mabigat-bigat itong participation ni Senator Leila de Lima sa impeachment ni Sara Duterte. Pero inyo mga kababayan, ang klaro po dito mga kapatid, sabi dito mga kapatid, for instance, Associate Justice Eliotero Batan, mga kapatid, appointees ni Digong yan. At dito din mga kababayan, sabi din dito, ruling pin by Associate Justice Eliotero Batan. Mga kababayan, confirmed. Confirm po mga kapatid na itong ginagawa ngayon, itong announcement ng CA ng Court of Appeals mga kababayan is politically motivated. Diba? Politically motivated mga kapatid. Nagdesisyon na ang korte ngayon, binabawi. At ang authored pa mga kababayan sa pagbawi ng desisyon ng korte ng RTC ng Muntinlupa ay isang appointee si Tatay Digong. Anong tawag niyo dyan mga kapatid? Diba? Coincidence lang ba yan mga kababayan? Matatawag ba natin coincidence yan mga kapatid? Abay tanga na lang po talaga mga kababayan ang maniniwala na coincidence yan. Napakaklaro mga kababayan. Sa madaling sabi mga kapatid, naduduwag si Sara Duterte
dito kay Senator Laila de Lima. 'Di ba? Naduduwag mga kababayan. Kasi nga mga kapatid, no, kung malinis siya, no, at wala siyang kinakatakutan dahil sa palagay niya tama siya, no, at wala siyang tinatago, bakit may mga ganitong nangyayari ngayon, Vice President? 'Di ba? Bakit gumagalaw yung mga galamay niyo diyan sa Court of Appeals? At ito na rin mga kababayan, ito na rin ang patunay mga kapatid, na wala po talagang hustisya dito sa Pilipinas pag mga Duterte na ang involved sa kaso. Oh. Kaya tama lang ang naging decision mga kapatid, ng mga biktima ng tukhang ni Digong na pumunta ng tawag nito ng ICC. Dahil pag dito sa Pilipinas yan mga kababayan, wala po talagang mangyayari. Kaya nga gustong-gusto nila Digong, nila Bato, na dito litisin si Digong. Dahil mga kapatid, marami po silang kaalyado. Take note guys CA pa lang yan mga kapatid. Hindi pa natin pinag-uusapan dito kung gaano din kadami yung tawag nito, connection ni Digong dyan sa sa Supreme Court. Diba? Mga kababayan, yun ang pinagkaiba mga kapatid ng ICC at ng dito sa Pilipinas, ng mga korte sa Pilipinas. Kasi pag sa ICC mga kababayan, wala pong padrino-padrino doon. Walang palakasan system. Unlike dito sa Pilipinas mga kapatid, pag dito yan nilitis mga kababayan, nako, quits na yan, matagal na. Anyway mga kapatid, kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like yung ating video. At mag-iwan na rin kayo dyan mga kababayan ng inyong mga opinion. Hanggang dito na lang, adios.